Sa mundo ng PBA, isa sa mga pinaka-pinag-uusapang bagay ngayon ay ang mga galaw ng ilang koponan pagdating sa kanilang mga manlalaro sa loob. Habang patuloy ang laban sa bawat conference, marami ring teams ang nagsisimulang magplano para sa mas matatag na lineup sa mga darating na season. Isa na rito ang Ginebra na tila nagsisimula ng ayusin ang kanilang frontcourt para mas mapalakas pa ang depensa at opensa sa ilalim ng ring. Sa kabilang banda, may mga manlalaro rin na patuloy na pinag-interesan ng iba't ibang koponan dahil sa kanilang husay at experience. Isa na dito si Christian Stan Hardinger na kahit nag-anunsyo ng kanyang pagreretiro noon, ay nananatiling bukas sa posibilidad ng pagbabalik sa PBA. Maraming fans at basketball analysts ang sabik makita kung paano magbabago ang ihip ng hangin sa liga, lalo na kung tuluyang magbago ng direksyon ang mga koponang gaya ng Ginebra at Magnolia sa kanilang mga plano. Isa sa mga mainit na usapin ngayon sa mundo ng PBA ay ang posibleng paglipat ni Kate Datu ng Rain or Shine papunta sa Ginebra. Lumalabas kasi na tila nasa rebuilding plan ngayon ang Ginebra pagdating sa kanilang mga big men. Hindi na rin maikakaila na ang kanilang main big man ay nagkakaedad na, kaya isang matalinong hakbang para sa Ginebra na habang maaga pa ay makahanap na ng maaasahang big na pwedeng humalili sa pwesto sa mga darating na taon. At kung pag-uusapan ng potensyal at kakayahan, si Kate Datu ay isa sa mga pinakakapansin-pansin na young bigs sa liga ngayon. Si Kate Datu ay kilala bilang isang modern big man. Hindi lang siya basta matangkad o malakas sa ilalim ng ring, kundi may kombinasyon ng bilis, agility, at shooting touch. Marunong siyang maglaro sa loob at labas ng paint, kaya mahirap bantayan ng kalaban. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya, dahil bihira na ngayon ang ganitong klase ng big man sa PBA, yung may kakayahang tumira sa labas pero kaya ring makipagsabayan sa poste. Bukod pa dyan, may natural toughness si Datu at hindi siya natatakot sumabay sa mas matatanda o mas malalakas na big sa liga. Ipinapakita niya sa bawat laro na handa siyang magtrabaho para sa kanyang minuto, at yan ang klase ng karakter na gustong-gusto ng Ginebra. Kung sakaling makuha siya ng Ginebra, malaki ang maitutulong ni Kate Datu sa sistema ng koponan. Una, madadagdagan ang depensa sa ilalim dahil sa kanyang presence sa paint at sa kakayahan niyang mag-contest ng tira. Pangalawa, magbibigay siya ng spacing sa opensa dahil kaya niyang tumira mula sa labas, kaya mas mabibigyan ng pagkakataon ang mga guards na makapasok sa loob. Ang ganitong klase ng big man ay swak sa estilo ng Ginebra na mahilig sa mabilisang opensa at ball movement. Bukod doon, si Datu ay may energy at hustle na nakakahawa, kaya niyang magbigay ng spark sa team lalo na sa mga crucial moments. Isa rin sa mga benepisyo ng pagkakaroon ni Kate Datu ay ang posibilidad na magamit siya bilang long-term investment ng Ginebra. Sa murang edad, marami pa siyang pwedeng ma-develop. Kapag nabigyan ng tamang training at sistema, posibleng maging isa siya sa mga future dominant bigs ng PBA, kaya kung titingnan sa mas malalim na perspektibo, ang pagkuha kay Datu ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan ng koponan. Ang kanyang kombinasyon ng height, shooting ability, at fighting spirit ay eksaktong klase ng big man na makatutulong para mapanatiling competitive ang Ginebra sa mga susunod na season. Sa kabuuan, makikita na ang interes ng Ginebra kay Kate Datu ay isang matalinong galaw. Isang hakbang na hindi lang nakatuon sa kasalukuyan, kundi sa pangmatagalang plano ng koponan. Kung sakaling magkatotoo ito, makakakuha ang Ginebra ng isang batang big man na may modernong laro, mataas ang energy, at may natural na potensyal na maging susunod na haligi ng kanilang frontcourt. Sa liga kung saan bawat team ay naghahanap ng next big star, si Kate Datu ay maaaring maging sagot ng Ginebra sa hinaharap. Isa sa mga pinag-uusapang balita ngayon sa PBA ay ang posibleng pagbabalik ni Christian Stan Hardinger sa liga. Matapos ang kanyang pag-anunsyo ng pagreretiro noon, may mga ulat na hindi pa tuluyang sinasara ni Stan Hardinger ang kanyang pinto sa posibilidad ng isang comeback. At kung sakaling mangyari ito, isa sa mga koponang nagpapakita ng interes sa kanya ay ang Magnolia. Hindi na rin nakapagtataka dahil sa klase ng laro ni Stan Hardinger, isang matatag, maaasahan, at may mataas na basketball na big man na kayang magbigay ng instant impact sa kahit anong team na kanyang salihan. Kung sakaling ang makuha siya ng Magnolia, malaking tulong ito sa kanilang kampanya. Una, kilala si Stan Hardinger bilang isang all-around player na may kakayahang maglaro bilang power forward o center. Matibay siya sa ilalim ng ring, mahusay sa rebounding, at may abilidad na mag-finish kahit sa mga mas matatangkad na kalaban.
Bukod doon, magaling din siyang magpasa at may disiplina sa opensa, bagay na swak sa sistema ng Magnolia na kilala sa teamwork at ball movement. Ang ganitong klase ng big man ay hindi lang basta scorer, kundi isa ring facilitator na nakakaintindi kung kailan dapat pumasa o umatake. Pangalawa, malaking tulong din ang experience ni Stan Hardinger. Sanay siya sa pressure games at nakapaglaro na sa mga mahahalagang laban sa PBA. Ang presensya niya sa loob ng court ay magbibigay ng kumpiyansa sa kanyang mga kakampi, lalo na sa mga mas batang players. Magiging gabay siya sa frontcourt at maaaring magsilbing vocal leader na kayang mag-angat ng energy at focus ng buong koponan. Alam din ni Stan Hardinger kung paano kontrolin ang tempo ng laro, kaya niyang maglaro ng mabagal o mabilis depende sa sitwasyon, isang katangian na bihirang makita sa mga big men ngayon. Pangatlo, ang physicality at hustle ni Stan Hardinger ay eksaktong bagay sa estilo ng Magnolia. Kilala ang Magnolia bilang isang team na malakas sa depensa at laging lumalaban hanggang dulo. Si Stan Hardinger ay may parehong karakter, hindi sumusuko, laging nagha-hustle, at handang gawin ang lahat para manalo. Ang pagkakaroon ng isang matatag na enforcer sa loob ay siguradong magpapalakas pa sa depensa ng Magnolia. Sa opensa naman, kaya niyang magbigay ng second chance points at makipagsabayan sa ilalim, bagay na makatutulong sa spacing ng team at magbubukas ng pagkakataon para sa kanilang shooters. Sa kabuuan, malinaw kung bakit interesado ang Magnolia kay Christian Stan Hardinger. Isa siyang tested veteran na kayang magbigay ng immediate impact sa opensa at depensa. Bukod sa kanyang skill set, dala rin niya ang winning mindset na tiyak na makakatulong sa isang koponang palaging contender. Kung sakaling matuloy ang kanyang pagbabalik at mapunta siya sa Magnolia, makakakuha sila ng isang leader sa loob ng court, isang matibay na rebounder, at isang player na handang magsakripisyo para sa tagumpay ng koponan. Sa madaling salita, si Stan Hardinger ay hindi lang dagdag sa lineup, isa siyang piraso na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kampanya ng Magnolia sa PBA. Sa kabuuan, kapansin-pansin na patuloy ang paggalaw at paghahanda ng mga koponan sa PBA para sa mas matatag na kinabukasan. Mula sa interes ng Ginebra kay Kate Datu hanggang sa posibilidad ng Magnolia na makuha si Christian Stan Hardinger, makikita na seryoso ang bawat team sa pagbuo ng lineup na may kombinasyon ng lakas, karanasan, at potensyal. Ang ganitong mga hakbang ay patunay na walang kupas ang intensyon ng mga koponan na manatiling kompetitibo at patuloy na magbigay ng dekalidad na laban para sa mga fans. Habang wala pang formal na kumpirmasyon sa mga galawang ito, malinaw na exciting ang mga susunod na kabanata sa PBA, maaaring magbago ang direksyon ng ilang koponan. At maaaring mas maging masigla ang bawat conference kapag natuloy ang mga posibleng paglipat na ito. Sa huli, ang mahalaga ay patuloy na umaangat ang antas ng laro sa liga, dala ng mga manlalarong gaya ni Kate Datu at Christian Stan Hardinger, na parehong handang magbigay ng panibagong sigla sa kani-kanilang mga koponan kung sakaling matuloy ang kanilang mga bagong yugto sa karera. Sa mundo ng PBA, isa sa mga pinaka-pinag-uusapang bagay ngayon ay ang mga galaw ng ilang koponan pagdating sa kanilang mga manlalaro sa loob. Habang patuloy ang laban sa bawat conference, marami ring teams ang nagsisimulang magplano para sa mas matatag na lineup sa mga darating na season. Isa na rito ang Ginebra na tila nagsisimula ng ayusin ang kanilang frontcourt para mas mapalakas pa ang depensa at opensa sa ilalim ng ring. Sa kabilang banda, may mga manlalaro rin na patuloy na pinag-interesan ng iba't ibang koponan dahil sa kanilang husay at experience. Isa na dito si Christian Stan Hardinger na kahit nag-anunsyo ng kanyang pagreretiro noon, ay nananatiling bukas sa posibilidad ng pagbabalik sa PBA. Maraming fans at basketball analysts ang sabik makita kung paano magbabago ang ihip ng hangin sa liga, lalo na kung tuluyang magbago ng direksyon ang mga koponang gaya ng Ginebra at Magnolia sa kanilang mga plano. Isa sa mga mainit na usapin ngayon sa mundo ng PBA ay ang posibleng paglipat ni Kate Datu ng rain or shine papunta sa Ginebra. Lumalabas kasi na tila nasa rebuilding plan ngayon ang Ginebra pagdating sa kanilang mga big men. Hindi na rin maikakaila na ang kanilang main big man ay nagkakaedad na, kaya isang matalinong hakbang para sa Ginebra na habang maaga pa ay makahanap na ng maaasahang big na pwedeng humalili sa pwesto sa mga darating na taon. At kung pag-uusapan ng potensyal at kakayahan, si Kate Datu ay isa sa mga pinakakapansin-pansin na young bigs sa liga ngayon. Si Kate Datu ay kilala bilang isang modern big man. Hindi lang siya basta matangkad o malakas sa ilalim ng ring, kundi may kombinasyon ng bilis, agility, at shooting touch. Marunong siyang maglaro sa loob at labas ng paint, kaya mahirap bantayan ng kalaban.
Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya, dahil bihira na ngayon ang ganitong klase ng big man sa PBA, yung may kakayahang tumira sa labas pero kaya ring makipagsabayan sa poste. Bukod pa dyan, may natural toughness si Datu at hindi siya natatakot sumabay sa mas matatanda o mas malalakas na big sa liga. Ipinapakita niya sa bawat laro na handa siyang magtrabaho para sa kanyang minuto, at yan ang klase ng karakter na gustong-gusto ng Ginebra. Kung sakaling makuha siya ng Ginebra, malaki ang maitutulong ni Keith Datu sa sistema ng koponan. Una, madadagdagan ang depensa sa ilalim dahil sa kanyang presence sa paint at sa kakayahan niyang mag-contest ng tira. Pangalawa, magbibigay siya ng spacing sa opensa dahil kaya niyang tumira mula sa labas, kaya mas mabibigyan ng pagkakataon ang mga guards na makapasok sa loob. Ang ganitong klase ng big man ay swak sa estilo ng Ginebra na mahilig sa mabilisang opensa at ball movement. Bukod doon, si Datu ay may energy at hustle na nakakahawa, kaya niyang magbigay ng spark sa team lalo na sa mga crucial moments. Isa rin sa mga benepisyo ng pagkakaroon ni Keith Datu ay ang posibilidad na magamit siya bilang long-term investment ng Ginebra. Sa murang edad, marami pa siyang pwedeng ma-develop. Kapag nabigyan ng tamang training at sistema, posibleng maging isa siya sa mga future dominant bigs ng PBA, kaya kung titingnan sa mas malalim na perspektibo, ang pagkuha kay Datu ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan ng koponan. Ang kanyang kombinasyon ng height, shooting ability, at fighting spirit ay eksaktong klase ng big man na makatutulong para mapanatiling competitive ang Ginebra sa mga susunod na season. Sa kabuuan, makikita na ang interes ng Ginebra kay Keith Datu ay isang matalinong dalaw. Isang hakbang na hindi lang nakatuon sa kasalukuyan, kundi sa pangmatagalang plano ng koponan. Kung sakaling magkatotoo ito, makakakuha ang Ginebra ng isang batang big man na may modernong laro, mataas ang energy, at may natural na potensyal na maging susunod na haligi ng kanilang frontcourt. Sa liga kung saan bawat team ay naghahanap ng next big star, si Keith Datu ay maaaring maging sagot ng Ginebra sa hinaharap. Isa sa mga pinag-uusapang balita ngayon sa PBA ay ang posibleng pagbabalik ni Christian Stan Hardinger sa liga. Matapos ang kanyang pag-anunsyo ng pagreretiro noon, may mga ulat na hindi pa tuluyang sinasara ni Stan Hardinger ang kanyang pinto sa posibilidad ng isang comeback. At kung sakaling mangyari ito, isa sa mga koponang nagpapakita ng interes sa kanya ay ang Magnolia. Hindi na rin nakapagtataka dahil sa klase ng laro ni Stan Hardinger, isang matatag, maaasahan, at may mataas na basketball na big man na kayang magbigay ng instant impact sa kahit anong team na kanyang salihan. Kung sakaling ang makuha siya ng Magnolia, malaking tulong ito sa kanilang kampanya. Una, kilala si Stan Hardinger bilang isang all-around player na may kakayahang maglaro bilang power forward o center. Matibay siya sa ilalim ng ring, mahusay sa rebounding, at may abilidad na mag-finish kahit sa mga mas matatangkad na kalaban. Bukod doon, magaling din siyang magpasa at may disiplina sa opensa, bagay na swak sa sistema ng Magnolia na kilala sa teamwork at ball movement. Ang ganitong klase ng big man ay hindi lang basta scorer, kundi isa ring facilitator na nakakaintindi kung kailan dapat pumasa o umatake. Pangalawa, malaking tulong din ang experience ni Stan Hardinger. Sanay siya sa pressure games at nakapaglaro na sa mga mahahalagang laban sa PBA. Ang presensya niya sa loob ng court ay magbibigay ng kumpiyansa sa kanyang mga kakampi, lalo na sa mga mas batang players. Magiging gabay siya sa frontcourt at maaaring magsilbing vocal leader na kayang mag-angat ng energy at focus ng buong koponan. Alam din ni Stan Hardinger kung paano kontrolin ang tempo ng laro, kaya niyang maglaro ng mabagal o mabilis depende sa sitwasyon, isang katangian na bihirang makita sa mga big men ngayon. Pangatlo, ang physicality at hustle ni Stan Hardinger ay eksaktong bagay sa estilo ng Magnolia. Kilala ang Magnolia bilang isang team na malakas sa depensa at laging lumalaban hanggang dulo. Si Stan Hardinger ay may parehong karakter, hindi sumusuko, laging nagha-hustle, at handang gawin ang lahat para manalo. Ang pagkakaroon ng isang matatag na enforcer sa loob ay siguradong magpapalakas pa sa depensa ng Magnolia. Sa opensa naman, kaya niyang magbigay ng second chance points at makipagsabayan sa ilalim, bagay na makatutulong sa spacing ng team at magbubukas ng pagkakataon para sa kanilang shooters. Sa kabuuan, malinaw kung bakit interesado ang Magnolia kay Christian Stan Hardinger. Isa siyang tested veteran na kayang magbigay ng immediate impact sa opensa at depensa. Bukod sa kanyang skill set, dala rin niya ang winning mindset na tiyak na makakatulong sa isang koponang palaging contender. Kung sakaling matuloy ang kanyang pagbabalik at mapunta siya sa Magnolia,
makakakuha sila ng isang leader sa loob ng court, isang matibay na rebounder, at isang player na handang magsakripisyo para sa tagumpay ng koponan. Sa madaling salita, si Stan Hardinger ay hindi lang dagdag sa lineup, isa siyang piraso na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kampanya ng Magnolia sa PBA. Sa kabuuan, kapansin-pansin na patuloy ang paggalaw at paghahanda ng mga koponan sa PBA para sa mas matatag na kinabukasan. Mula sa interes ng Ginebra kay Kate Datu hanggang sa posibilidad ng Magnolia na makuha si Christian Stan Hardinger, makikita na seryoso ang bawat team sa pagbuo ng lineup na may kombinasyon ng lakas, karanasan, at potensyal. Ang ganitong mga hakbang ay patunay na walang kupas ang intensyon ng mga koponan na manatiling kompetitibo at patuloy na magbigay ng dekalidad na laban para sa mga fans. Habang wala pang formal na kumpirmasyon sa mga galawang ito, malinaw na exciting ang mga susunod na kabanata sa PBA, maaaring magbago ang direksyon ng ilang koponan. At maaaring mas maging masigla ang bawat conference kapag natuloy ang mga posibleng paglipat na ito. Sa huli, ang mahalaga ay patuloy na umaangat ang antas ng laro sa liga, dala ng mga manlalarong gaya ni Kate Datu at Christian Stan Hardinger, na parehong handang magbigay ng panibagong sigla sa kani-kanilang mga koponan kung sakaling matuloy ang kanilang mga bagong yugto sa karera.